Nakakasakit ka na, hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa doon sa gurang na Tulfo. Batang Tulfo po ako eh. Hindi naman po ako kulubot. Meron po kasing isang taong nagsabi na ako raw po ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. Say what? Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Lahat naman tayo nagkakamali, sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Ramon, nakakasakit ka na, hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Kahapon mga boss, I'm sure marami pong nakapanood kung ano nangyari sa Senate hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Yung pong naganap na exchanges, verbal sparring, parang verbal sparring ng mga senador between Senator Pampilo Lacson, chairman ho ng Blue Ribbon Committee, and si Senator Marcoleta. Kung titingnan po natin, pareho po sila may punto. Yung nangyari kahapon ng mga boss, kakaiba. Kasi ang gusto makita ng tao, anong mangyayari doon sa pagpatawag sa witness and then pagdating po ni DOJ Secretary. Yung pagtatalo po nila yung restitution. Ano bang ibig sabihin ng restitution? The restoration or something lost or stolen to its proper owner, ang taong bayan. Ibabalik mo yung mga bagay na nawala o kinulimbat mo doon sa mga nagmamay-ari sa kaban ng bayan para sa taong bayan. Recompensate for injury, ibig sabihin, ibalik mo. Anong gobyerno, dito po, magiging maingat po ako, restitution. Para maintindihan nyo siguro, ito po yung pagtatalo kahapon, pero mas maganda yung exchanges po pag umpisa pa lang. Marami nagsasabi, may mali din sa nangyari dahil kasi hindi dapat nangyari dyan na parang pinupuna daw rin Senator Marcoleta, si Senator Pampilo Lacson, hindi makaumpisa kasi parang naging obstructionist si Senator Marcoleta. That's the people's perception. May mga iba naman nagsasabi, teka muna, tama naman si Senator Marcoleta. May karapatan din naman siya punahin yung mga bagay, kaya lang may iba nagsasabi, nakaka-obstruct. Pero dito po, tingnan niyo po na maigi, kasi ito po publicly, then let's walk through it. Watch this. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No, that's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon, I will raise it. Magagawa naman talaga ni Senator Marcoleta i-question, pero it wasn't the proper forum para sa akin po. Pananaw ko lang po, hindi po ako abogado, investigator po ako, media po ako, nag-aaral din po ako sa mga decorum, behavior, pag-aasta nila, kung paano ginagampanan pagdating sa mga Senate hearing. Hindi po ako eksperto. George, kung pinalusot mo na ako, baka isa ako doon, sasabihin ko kung anong tama. Sino si George? Secret. Ngayon, sinasabi ni Senator Marcoleta, pag ako pinipigilan mo ako rito, abay, teka muna, itutuloy natin to sa plenary, so I will register a sinuspende.
para lang matuloy. Kasi kung hindi, magiging away na po yan ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee at yung kasalukuyang chairman na si Pampilo Lacson, yung dating chairman na napalitan si Marcoleta. So, iba po kuminsan pag nagtatalo yung mga batikan. Meron po tayong matututunan sa kanila. O ngayon, tama po ba ang pag-question ni Senator Marcoleta during the hearing? Because ang sinabi, I will question the objectivity of this proceeding. Miyembro siya eh. May ibang mga senador doon. Sang-ayon ba sila? Ano tingin niyo mga boss? If you will not allow me to raise the point, maybe, the plenary this afternoon, sa plenaryo, i-bring up ko to. That's right. Wag na doon kasi pangit pag nakita ng tao, away eh. Ang sinabi ni Senator Pampilo Lacson, parang naman tayo, nag-uumpisa naman tayo, away na tayo rito. Ngayon, pagdating doon sa Witness Protection Program, yung protection na dapat binigay kay Diskaya, mas maganda siguro ipresenta po natin. Why are we trying to prejudge this? Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so protective of Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Ang sinasabi ni Senator Pampilo Lacson, ba't mo pinoprotektahan yung mga Diskaya? Why are you so protective? Bakit ganun? Ang tingin po ni Senator Pampilo Lacson, the chairman of the Blue Ribbon Committee. Ang sagot naman, sagot na, wag na natin i-prejudge, sabi ni Senator Marcoleta. Kasi nasa proseso pa tayo ng pag-iimbestiga. Alam nyo, ang nag-exchanges ngayon ay dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta at ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee chairman na si Senator Pampilo Lacson. Maganda pong exchanges na yan. Huwag po tayong malito. Tingnan po natin kung sinong nasa tama, kung sinong nasa lugar. Kayo po, ang tingin niyo po. Who do you agree? Totoo nga ba na pinoprotektahan ni Senator Marcoleta mag-Diskaya? Or tama ba si Pampilo Lacson? Dito naman po kay Secretary Boying Rimulya. Nagkainitan po rito. Dito sa exchanges na pakinggan niyo lang po. Ano? Tingnan niyo na lang po. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin Sir, ang batas, we Mr. Secretary. are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, sir. the It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before. Ako po, pag titingnan po natin, may punto po roon si Senator Marcoleta. Legally, wag daw gamitin yung restitution o pagsasauli ng pera or pagbabayad doon as an act of goodwill doon sa sinasabing nag-a-apply ng Witness Protection Program. Wala daw kasi sa batas. Unless, kung may point out daw ni Senator Boying Rimulya, nasaan sa provision ng mga batas na papasok yung restitution na goodwill. Pwede naman po kasi yung parte na with the cooperation, the sincerity, the sincere act of returning the money, the sincere act of cooperating with the government, yung pagsisisi or remorsefulness. Hindi po pinipilit.
So, voluntary cooperation, kaya lang si Senator Marcoleta nagiging masyadong technical. Hinahanap niya sa provision ng batas. Wala naman talaga. Pero, you can add up, not necessarily, it's a voluntary act, na isasauli mo, yung nakulimbat mo, that's the human nature. Even though the law is strict, di ba? Meron ka pa rin accountability. Ngayon, tingnan po natin, umaagree ba? Sumasang-ayon ba ang ibang kasamahan ni Senator Marcoleta na nasa Senate hearing? Ano kaya ang kanilang pananaw? Alamin natin sa mga senador na medyo pumanig doon kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Sinong pumanig kay Senator Marcoleta? Isa-isain po natin. Wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Nakita niyo, kalmado si Senator Raffy. Walang sigawan, walang hiyawan. Hindi nakakabingi na sa taenga. Di ba? Oh, okay, tool. Senator Raffy, good. At medyo proper yung delivery mo, ha? Pero kung Baka kasi lang tanggal yung mga tutuloy ng kasamahan mo dyan. Di tulad ng isa. Ngayon, sino pa ba? Pakinggan natin dito si Senator Kiko Pangilinan. You know, this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. Last part na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, gusto ko yon. Yung pagbabalik is a sign of cooperation. Nakikipagtulungan sa korte, sa gobyerno natin. Nabibigyan ng konsiderasyon doon sa sentensya na maaari ma-exempt siya. Magkakaroon ng konsiderasyon at exemption and the immunity. Wala nga talaga sa batas, pero maraming mga bagay na pwede namang gawin din outside of that because it's the cooperation. May kasabihan nga ako minsan kapag minsan out-of-court settlement. Pero dito sa parting to, hindi po pwede mag out-of-court settlement. Ibalik mo muna, magkipag-settle ka. Pero kung ano pang sentensyang gagawin ng hukuman, pagsilbihan mo. Hindi po pwedeng libre ka na, sinauli mo. Hindi. Titingnan muna kahit na nagsisisi ka, kahit na sabihin mo, mia culpa, hindi ko na uulitin. Promise talaga. Hindi. Tikim ka muna, maghimas ka muna matatabang rehas. Gets nyo? Tingnan natin to isang senador naman. Tingnan natin. Panoorin. Nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Secretary Rimulya, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Napapansin nyo, mahinahon lang sila. Pareho yung tono, mababa. Kasi hindi naman mga bigi yung mga tao sa loob ng Senado. Paano kung nag-hearing aid ka ngayon? Sa pagsiga, taas ng decibel, Di ba? Mabuti ka mo, ganun, mababa yung mga decibel nila. Soft-spoken lang, okay? Isa namang senador dito, panoorin, si Bam naman. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness?
O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosolid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho yun sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Lahat po sila gustong mabalik yung pera. Para-pareho naman kahit naman kay... I'm sure, ganun din naman si Senator Marcoleta, maibalik ang pera. Masyado lang very technical, legalistic po ang dating ni Senator Marcoleta. There's nothing wrong with that kasi nakikita rin ng tao magkabilang panig. Di ba? Both sides. Ang panalo rito yung mga manunood kasi nakikita natin kung gaano kabatikan yung mga senador natin. Okay? O ito naman, isa. Very quick lang ang kanyang sinabi. Kumbaga may sundot eh. Panoorin, si Robin. Gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Maiksi lang, ano? Pangalagaan si Alcantara. Ibig sabihin concern siya. Wala na siyang pakialam kung may restitution, ibalik yan. Kung basta't alagaan kasi importante. Abay, teka muna, baka, alam niyo naman kasi, hindi ba? Kana nakita mo si Alcantara, umiiyak siya habang sinasabi niyang family. I can understand the emotions, mga boss. Meron ba tayong nilaktawan? Meron, di ba? Kasi baka malaglag yung mga tutuloy natin sa tenga eh. Seriously speaking, if you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Di mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Ang batas sinusunod, pinatutupad. The law applies to all or none at all. Yan ang message ko para doon sa nagtatanong sa akin. Ako kasi, yun lang naman nakita ko pag magkaibang pananaw na ngayon ay pinuputakte sa social media yung isang Tulfo na senador. Hindi ko na pinakita kasi medyo sensitive ang tenga ko. Sensitive na nga mata ko. Tinawag na ako sa kapatid kong gurang na tutube. Sinong nagtawag sa akin ng tutube? Ay nako, Mario Josep. Lahat tayo nagkakamali. Kung minsan, hindi mo naman sinasadya ang pagkakamali. Tulad nung pagkakamali ni Senator Marcoleta na ako yung napagkamalian. Chip, wala pa naman akong kulubot sa mukha. Napagkamalian ako. Doon sa gurang na Tulfo. Batang Tulfo po ako eh. Layo po, milya pong layo namin. Hindi naman po ako kulubot. Hindi ka pareho ng isa. Di ba? Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. Say what? So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Lahat naman tayo nagkakamali, sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Huwag ka lang maging hari ng sablay. Nabanggit ni Senator Marcoleta 2 beses, Ben Tulfo, pero kinurek niya sa bandang dulo. And I accept the apology. Hindi po sinasadya, na-interchange lang. Alam niyo ba? Ito naman, enter Ramon. Nagsulat po sa kanyang, wala naman nagbabasa ata na kanyang social media page. Ayan. Ako po, tutuwirin ko lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero present ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. O sa salitang Ingles,
blood is thicker than water. Ang kasabihang yan, madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan, blood is thicker than water, ay aplikable lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na sino man na hindi mo sinasadya. At marunong ka naman mag-apaumanhin kung ikay nagkakamali. Ibig sabihin, matino yung pag-iisip. Tama yung mga pinagagawa. Alam yung mga salitang, alam yung terminolohiyang pag-unawa sa kapwa, malawak na pag-unawa at marunong mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Lahat naman tayo'y nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo. Kita mo, nabanggit ako 2 beses ni Senator Marcoleta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. Nag-sorry naman. May nainggit ata na pangalan ay Ramon. Sana siya kanya yun. Napunta sa akin. Sinaloko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa'yo, asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama. Wala sa hulog. At ang masahol, nananadya at alam ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan. Na pareho medyo asiwa. Wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya sa tama? Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Nakakatanda nga eh. Di ako, sino? Yung tinawag niyang tutubi, si Ben Tulfo, ako'y magmemensahe, nahihiya na po kami, kahit yung 2 senador. O minsan, nahihirapan sila dahil kapwa senador, binabanatan niya. Hindi na sa trabaho, personal na. Gusto niya maging relevant. Para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. There's destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa sa ayos ko ang tama. Hindi ako magkukonsente. Makinig ka, Ramon. Nakakasakit ka na, hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Paalala ko sa iyo. Sino ang umakay sa iyo, ilapit, kalad ka rin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolumn mo sa Inquirer para kumbinsihin ka na humingi ka ng tawa dahil mali ang ginawa mo. Noon yun. Nakalimutan mo na ba? Sino nagsalba sa iyo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa iyo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro, pero binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang. The past does not equal the present, and I will give you a space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutubi. Wala namang masama kung mukha akong tutubi. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun eh. Buti nga kasi
Hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yun? Mula Apari hanggang Hulo, katakot-takot na. Somon ang ginawa si Sandamakmak. Ngayon, bilang kapatid mo that time, nakikita ko naman ang konsumido ka sa nangyari sa iyo. So, naawa ako, bilang isang kapatid, nakababata mo, nasabi ko sa iyo, sige, tatayo ako para tuwirin natin to. Umamin ka lang ng pagkakamali. Humingi ka ng sorry kasi lahat naman tayo nagkakamali. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasala eh. Ba't ako hingi ng sorry? Tamang ginawa ko. Tandaan mo to? Hindi. Pag mali ka, sasabihin ko sa'yo, kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Kung feeling mo, Ramon, na ikay pogi, nothing will take that away from you. Hands down, pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. Kung may natira pa, hati kayo na James S. Raul. Sino yan? Mga cameraman ko. Baka kasi mainggit sa'yo eh. Ngayon, umayos ka, Ramon. Inumpisahan mo, Ramon, tatapusin ko yan. Now, nga buti pa, tumigil ka na. Yung nangyari po kay Napoles, the Napoles scam, the 10 billion Napoles scam, alam niyo naman po natin, marami rin po mga kongresista noon na hindi napasama sa sinasabing kaso. Sigurado, alam yan ni Laila de Lima, dating Justice Secretary. It was more like a selective justice. Kinuha lang nila yung mga hindi nila kapartido. At yun po ang sinalya po nila sa hukuman. Mula sa Department of Justice, nagkaroon ng Senate hearing, nagkaroon ng hearing sa Kongreso. Hindi dati ni DOJ Secretary Laila de Lima ng mga panahong yon. I think it was in 2013, if I'm not mistaken. And that was exactly ang sinasabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Ako naman, wala po tayong babanggitin ng pangalan, pero panoorin po to. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. For the record, there was no intention of maligning any individual in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan. As I watched the Senate hearing, yung pananalita po ni Senator Kiko Pangilinan, I like the way he said it. He was trying to stress the fact, ito po yung conviction rate. Kaya lang, ako, totoo rin naman ang panahon yon during those times. Kung titingnan po natin kay Napoles, marami po sana na sentensyahan din. Mga kongresista. Maraming mga false NGO na dinaan doon yung mga kailan Napoles. Huwag sana mangyari dito. Dapat dito hindi selective justice yung ating ICI. Ganon din po yung ating Blue Ribbon Committee. And that's all I want to do. Dahil ang taong bayan nag-aantay na merong managot at masasauli yung mga bagay na nakulimbat. End of story!